Guys, bivisit tayo. Ano, saan dito? Ito. Ito yung unang... Sana makuha natin to. Maganda dito. Oh. Sa park. Malapit sa park. Actually may park dyan sa kabila eh. So ito yung mid-rise lang siya. Hindi natin kailangan ng mataas. Tour ko kayo. Saan yung entrance? Tour natin ka. Tour natin ha. Hangin. Sakto lang mainit. So ito yung building na yan. Yan lang yung building na yan. Hindi masyadong mataas. Halika na. Ito, iba to. Ibang condo naman to. Ibang condo naman yan. Tara, punta tayo dun. Mga yais. Yan yung guard, ano nila. Pwede siguro tumakis Austin dyan. May basuraan dito yun. Tara. Ito daw, ititirahan natin. Kaya makita nyo yung parking. Bawal daw ipakita kung saan yung lugar. Baka makita ng tao kung saan kami. Baka makita nyo yung mali-malitang ipapadala ng Congress na pera. Joke lang. Tinext ko na yung yung broker namin. Dito sa lobby guys. Hintayin natin yung broker na kausap natin. Oy, may fireplace, social. Fitness room nandyan na. Yung lobby, yung elevator, wala tayong pake dyan kasi first floor lang to. Ito siguro. Baka dyan. So, explain ko. Brief lang na explanation. Kung paano ka mag-rent or mag-lease ng unit dito sa Canada. So una, syempre, titingin ka sa mga legit na website like condo.ca, Zolo, marami. Siguro din mo lang na legit yung place. Tapos nandun naman yung price, nandun naman yung address, nandun naman yung mga including yung mga utilities, nandun naman ang details. So, preferably, siguro within 1 month, siguro. Mahal pa nga yun eh. Matagal pa nga yung 1 month eh. Dapat parang mga 3 weeks, gano'n. Before ng lipatan, mag-ask ka na ng viewing. So, viewing, ikokontakin mo yung broker, ilista mo lahat yung gusto mong ibisita, at yun yung ginagawa natin ngayon. Bibisitahin natin yung mga unit na gusto natin makita or gusto natin tirahan. Ganun yung unang proseso. Guys, dyan na yung broker namin. Kinukuha lang yung susi. Mamaya na ako magbibideo. Ayan, tara. Ayan siya. But these buildings are so big, so... Tara sa bagong place natin. And then you're looking to move out on April 1st, right? Or probably last week of March. Oh, okay, yeah, no, that's fine. Guys, di ko na pinakita yung isang unit kasi magulo. Marami pang gamit. Nakakahiya. Ito, next one to. Same layout. Masikip di kasya sila dati dito. Pwede din siguro ito. First floor. Oo. Naku. Kung ganito lang at ganito yung lagayan natin, di kakasya. Dalawang pasukan. Lalakad tayo guys. Kasi daw parang may nakikita siyang amenities dito eh. Pag wala, edi wow. Edi wala.
Hindi hira. Ito yung isang entrance eh. This room is over here. Dalawin natin yung fitness rooms. You need like some sort of app. Do you guys have an app for your? No, we use the same phone. Ano to? Fitness room. It's really good. Oo na. Pwede na. Ano na to guys? Last na dadalawin natin. So, 4 na unit lang yung pagpipilian natin. Hindi na tayo pipili ng sobrang dami. Ito na yun, 2 lang. Nakakatamad pag marami. Malilito ka. Limit your choices. Pick mo na yung best. Magkatabi to eh. 133, 134. Doon sa kabila. Doon kami pumunta doon sa kabila dati. Kaso ang problema. Oo. 2 unit kasi to eh. Sa kabila. Tapos doon sa isa pa. Ngayon ang tanong. Saan dito? Ha? Mas maganda dito ah. Parang modern. No? Mas tahimik dito. Kaso mas mahal dito. 250. 2,150. Bid tayo, bid. 2,1. Ito yung lugar eh. Ang dali lang. Party room. Elevator. Mas tahimik dito. Ano natin yung ibang unit guys. Basurahan. Sana yun? Sa kabila pala. Hindi dito. West Wing. Fitness room. So dito. Ito mga locker. Dito na. Occupied. Basurahan din dito. Layo. Layo pala. Layo pala na ito. Layo. Ito na, ito na. Yes. So there's like a lot of filters over here. Maybe air conditioning filters. Where is it? Yeah, here. Oh yeah. Usually. They have. They usually do it first. Maganda na to. Food storage? Yeah. Like a pantry. We needed that. Yeah. Baba. Ang tanong, kaso ba dito yung kama namin? Patay. Hindi yata kasya. Kasya kaya yung kama namin dito. Hindi yata, masikip ah. Masikip yata dito. Hindi, itong kama natin. Sagad mo dito. Sagad mo dito. Tapos dyan na yun. Pwede. Mas maganda to. Ayoko lang. Mas okay. Gusto ko mas malaki yung din niya.
Kakain muna kami ni Leslie ng noodles, guys. Liwanagan tayo, Magla-lunch muna kami para mas maliwanag yung pagpili. Pili ka na ba yun? Dito tayo sa Dumpa. So saan nga ba tayo? Pag-usapan natin yung paano yung process ng lease. Ang doon sa nakaraang natin part is yung nagbi-visit ka na, di ba? Okay. Pag-usapan natin yung next step. Based to doon sa experience namin na. Kakain muna tayo. Hindi yata ka sa table natin Ubusin mo muna po. Buraot ko kasi mag-order Ubusin mo na kasi Binagyo pwede ka nang maghilamos dyan sa sobrang. Binagyo? Yung large nila, pwede ka maghilamos. Grabe naman lunch to. Ano mo naman? Ubusin mo yan, ha? Oh? Mabigat. Paano ka ubusin to? Kasahan mo na. Sabi mo, hungry ka eh. Hungry ako pero hindi ganito ka hungry. Adi take out natin. Ang laki. Ano ka ubusin to? Ang bira. So guys, kakatapos natin kumain. Hindi na ako masyadong nag-vlog kasi nga baka makapiright tayo dun sa sounds. Nonetheless, balik tayo dun sa topic na nag-viewing na kayo, di ba? So pagka-viewing nyo, mamimili na kayo nung mga na-view nyo na properties kung ano yung mag-offer kasi kayo. So offer meaning magbibigay kayo ng application nyo para din sa unit na yun. Kunwari, yung unit na yun is 2,500. Bid tayo ng 2,400. Oh. Tapos ang nangyari, pumayag sila 26. Tapos pumayag sila. O di good, tapos na usapan. So, let's say yung offer nyo is inaccept na nila. Let's say inaccept na nila. May mga requirements dyan. Like yung mga certificate of employment, pay, 2 months of payroll, ano pa ba? 2 months of payroll, credit score or credit check. Basically yun lang naman eh. Parang titignan nila kung kamusin. Titignan nila yung capability mo na magbabayad ka. Yun yung kailangan nila. So, ang usapan, pag nag-accept na kayo doon sa payment nyo, okay na kayo lahat sa term na yun, is saka na ika-turn over yung unit sa inyo. Turnover meaning ibibigay na yung susi, yung mga paalala nila, tapos saka nyo pag-uusapan kung paano kayo magbabayad. Kasi sa amin kasi saka namin pinag-usapan na i-transfer kasi mas madali. So yun yung proseso nung paghanap ng lease dito sa Canada ng unit or condo or apartment, same lang din. At ngayon ang gagawin natin, pasok. So ang gagawin natin ngayon guys is pag-usapan namin ni Leslie kung ano yung magandang unit na i-offer, pero meron na kami. Tapos sasabihan namin yung broker kasi may mga tanong lang din kami like yung internet kasama ba, yung parking kasama ba, anong meron sa parking, anong stage. So yun yung mga kailangan namin itanong. Pero goods na kami dun. So mag-o-offer na kami dun sa gusto namin unit guys.
sana ma-approve kami. So, ang mangyayari kasi dyan, kung titignan ng owner kung okay kayo, pero pag kunaring katulad nung sa amin 2 years ago, 5 kami, inassess niya kami yung best candidate or tenant, kami yung pinili. Ganun din mangyayari ulit dito.